Hello mga katropa, mga kapatid. Ang aking i-share sa inyo ngayon ay kung paano magmaneho ng sasakyan at kung paano tayo makakapasa pag tayo kumuha ng ating written at ang ating actual driving test. Kasi hindi nyo na itatanong, matagal tayong nagtrabaho sa abroad at eksperyensyado na natin ang pagkuha ng driver license sa mga bansa na pinuntahan natin. Kasi ang sa akin, nung ako'y unang mag-abroad sa Saudi Arabia, ang alam ko lang imaneho ay mga four-wheeler lang, mga ordinaryong lang, sasakyan. Pero doon, dahil medyo hindi naman kalaki ang kumpanya yung napasukan ko noon bilang driver, marami ring sasakyan na medyo malalaki na sa umpisa kala mo di kayang i-drive, pero pagka ikaw ay driver pala at mahilig ka rin na mag-drive ng mga iba-ibang sasakyan, ay matututunan mo yung mga iba-ibang klase ng sasakyan na imamaneho mo. Doon sa Saudi Arabia, napakahirap magmaneho kasi unang-una, pag na-aksidente ka ron, iba ang law nila. Dahil sabi nila, pag di ka raw nagpunta ron sa lugar na yon, ay hindi sila ma-aksidente kahit na ang pagmamaneho mo ay nasa tama naman. Kaya ang ibabahagi ko sa inyo ay kung paano magmaneho ng tama sa daan para hindi tayo maaksidente o mabunggo ng ating mga kasalubong at yung mga sumusunod sa ating mga sasakyan pag tayo nagmamaneho sa daan. Alam nyo kasi, lalo na dun sa mga bata-batang driver na siyempre pag bata-bata ka, talagang sabik na sabik ka, humawak ng manubela. Talaga naman na hindi maaalis yan sa mga kabataan. Pero ang hindi nila nailalagay sa kanilang isipan ay kung sila ba'y worthy sa pagmamaneho, basta nakahawak ng manubela, yun, harurot doon, harurot dito, yun ang hindi maganda. Kailangan, bago ka humawak ng manubela, alam mo yung mga driving rules and regulation at kung paano ka ang pagmamaneho mo pag nasa daan ka ay hindi ka mag-cause ng accident sa mga kasama mong driver. Ang ibabahagi ko sa inyo, unang-una, ay ang tamang pagmamaneho sa lalong-lalo na sa highway. Kasi dito sa atin, unlike sa ibang bansa, pag doon ka nagmamaneho, may sinusunod silang guide sa daan, mayroong tinatawag na road language. Dito sa atin, sa Pilipinas, wala. Hindi nasusunod yan kasi karamihan naman sa atin, sa totoo lang, dahil ako, naranasan ko rin, natuto lang ako ng self-supporting sa pagmamaneho. Maliban na lang, nung ako'y makarating sa ibang bansa, na iba pala, kahit na marunong ka magmaneho, dadaan at dadaan ka sa parang estudyante. Kahit na professional driver ka, dadaan ka sa parang estudyante. Mag-i-schooling ka para makakuha ka ng lisensya. Ganyan ang patakaran sa ibang bansa. Napakahigpit. Hindi gaya dito sa atin. May kakilala ka lang na taga-LTO. Kuha mo ako ng lisensya. Meron ka ng lisensya. Yan ang masamang epekto nun. Marami sa ating mga driver dito, hindi ko naman nila lahat. Ganun ang naging mga karanasan sa pagkuha ng lisensya. Kaya, huwag naman kayo magagalit sa akin. Hindi naman ako disclaimer na sinasabi ko lang yung tama na pag tayo kumuha ng lisensya sa mga kabataan, sa ngayon, nakikita ko, dahil minsan, pag ako'y nag-renew ng lisensya, minsan doon ako sa main, nagre-renew kasi nung hindi pa nagkaka-lockdown ng mga nakakaraang taon,
napakabilis kumuha ron. Hindi gaya sa mga branch. Doon sa main, medyo mahaba ang pila, pero mabilis. Kaya minsan doon ako nagre-renew. At nakikita ko na yung mga nagda-driving test doon sa loob, hindi ko naman nakikita lahat na kung paano mag-umpisa, kung saan sila manggagaling. Basta umiikot lang sila na andun yung examiner sa loob, kasama ng student driver. Ganun-ganun lang ang nakikita ko. Parang napakasimple ang pagkuha ng lisensya dito sa atin. Sa ibang bansa kasi, pag kukuha ka ng lisensya, mag-examine ka. Lalo na dito sa Hong Kong, kasi right-hand drive. Nung pumunta ako dyan, dahil couple kami ng Mrs. Korean, may alaga kaming bata na maliit. Na siguro, nung magpunta kami riyan ng Mrs. ko, around 1999 yan, 1999. Driver ako, sa bata siya. Ay malaki yung bahay ng mga boss namin sa Hong Kong, sa New Territories. At malaki rin yung bahay, may swimming pool. At ako ang nagmamaneho doon. Pagdating ko doon, sinamahan ako ng boss ko na sa Transportation Department. Kung dala ko rin yung aking Philippine driver license. Sabi ko, punta tayo sa transportation at kukuha ka ng temporary driver license at pwede ka na magmaneho. Nagtaka ako, pwede ba yung sir? Iba ang patakaran dito kaysa doon sa Pilipinas. Kasi yung boss ko, nag-aaral sa Pilipinas nung kolehiyo. Kaya alam niya ang patakaran dito sa atin. Pati sa magmamaneho, alam din niya kung paano magmaneho yung mga Pilipino. Barumbado raw ang mga Pilipino magmaneho. Dito, sa Hong Kong, sabi niya, titino ko magmaneho rito kasi karamihan nagmamaneho rito ay sumusunod sa guideline ng totoong driving lesson. At kukuha rito ng lisensya na mag-umpisa ka sa written at saka actual driving test. Hanggat di mo na ipapasa yung dalawang bagay na yon, uulit ka ng uulit. Hanggang sa maipasa mo, hindi ka pwedeng maglagay. Kasi nung pumunta ako doon, pinalitan agad yung aking professional driver license. Pinalitan nila ng temporary Hong Kong driving license. Kaya napakabilis ng kanilang proseso. Hindi gaya dito sa atin, pipila ka, kuha ka na lisensya. Maghapon, di ka pa tapos pagka inaalat-alat ka. Doon, 30 to 1 hour. Mag-renew ka ng lisensya, ganun lang ang uubusin mong time. Pinakamatagal yung 1 hour, kahit napakahaba ng pila. Ewan ko, napakagaling ng proseso nila. Kaya pag uwi ko ng bahay, amo ko nagdadrive kasi right-hand drive ako, left-hand drive ang alam ko. Baka pagka bubunggo ako. Dahil siyempre, ang right-hand drive, ang perming kinukuha mong lane sa kaliwa. Pagka sa atin, sa left-hand drive, nasa kanan ka. Ano yun? Kaya yung araw na yun, pagkakuha ng temporary driver license ko, sinubukan na ako ng amo ko doon sa kanyang Range Rover. Naku, napakaganda ng kanyang Range Rover. Modelo. Wala pa sa Pilipinas na nahawakan ko. Mga nahawakan ko yung mga truck, 10-wheeler truck, mga dump truck. Sabi ko, sir, kaya ko kaya ito? Kaya mo yan? Dito lang ako sabi mo, ituturo ko lang sa'yo. Sabi niya, kung paano maneho yan, automatic. Marunong ka ba automatic? Noong sir, matagal na ako, hindi ka kapag maneho na automatic, sabi ko. Nung teenager pa lang ako, pinakialaman ko yung automatic ng pinsang ko. Mula noon, din ako nakahawak na automatic. Sabi ko, sir, madali lang to, sabi niya. Tinuro niya ang procedure nung kung paano pag-start ng automatic, saka pag-drive. Madali lang yan. Labas tayo. Inilabas niya ako doon sa tirahan namin. Subdivision yun, parang subdivision.
hindi ka makapunta sa labas dahil baka kung saan ako pupunta at hindi ko alam yung ano. Sabi niya, sige, kasama ako sa iyo, ituturo ko lang sa iyo daan. Daan ako, pagabante, o sige, okay lang yan. Sabi niya, okay lang, drive, diretso tayo. Ayun, pinaikot ako, okay naman driving mo, sabi niya, okay. Ang pag-aralan mo lang kung paano ka pipirmi sa isang lugar, sabi niya. Saka masyado mabagal lang ano mo, sabi niya, driving mo. Dito, city driving, 40 to 50. Hindi ka pwedeng bumagal doon o bibilis doon, sabi niya. Kaya gano'n ang strategy, ang driving sa Hong Kong. Madali rin akong pumasa. In-schedule ako ng written 20 items, 16 ang tama mo, pasado ka na. Ang mistake ko siguro doon, dahil loob ng 30 minutes tapusin mo yung written. Marami kayo sa isang kwarto sa transport department. 20 items, bigyan ka ng 30 minutes. Matagal na yon sa ano, kung kabisado mo na may examen mo, 20 items lang. Yun lang ang alam kong failure ko, yung kung magkano ang penalty ng drink driving sa Hong Kong. Hinulaan ko, hindi ko siguro nahulaan. Pero pasado ako. Pasado ako sa written. Kaya pagkapasado ka, i-schedule ka after 2 to 3 months ng actual driving license. Ganun sa Hong Kong. Pagkatapos nung date na yon, yung ano, pagkuha mo na nung actual driving license, at habang inaantay mo, mag-tutor ka kahit professional ka. Magdadriving ka sa Hong Kong, around Hong Kong. Kukuha ka ng mga driving instructor na may mga sariling kotse. Kasi sila yung kotse nila ang gagamitin mo na sasakyan pagkuha mo ng actual driving license. Kaya pag araw ng ano mo, yung examination mo, andun ka sa transport department. Sigsag yan, napakatirik. Iba yung testing ng driving license saka yung transport driving license. Doon ka papupuntahin. Magre-report ka doon kung ano oras. Kung 8 o'clock, 7:30 dapat andun ka na. Bibigay mo yung form mo, tapos salang ka na. Tinawag na yung number mo, kasi may number yan. Oh, ayan. Solomon, Rolando. Where is your car? Doon, ituturo mo. Sige. Dali mo rito yung sakay mo sa harap. Sasakay mo siya. Tapos, siya mag-guide sa'yo. Pagkaupo niya, pababasa sa'yo yung dala-dala niyang parang maliit na ano, yung folder. Nakalagay doon, hindi mo siya pwedeng i-bribe, hindi mo siya pwedeng kausapin, hindi mo siya pwedeng sabihin na ipasa ka. Ano, marami, mga 10 items. Hindi mo siya pwedeng kausapin mo siya kung tapos na yung performance mo sa pinapagawa niya. Ganun yun. Tapos sabihin sa'yo, let's go. Sabihin sa'yo, punta tayo dyan. Yung transport department at testing department pala sa Hong Kong, napakatarik. Pababa. Buong compound, malawak yung compound nila. Sabihin sa'yo, pababa tayo, punta tayo doon. Malapit lang naman, mga 5 to 10 meters lang doon sa compound. Sabihin niya, natagalogin ko na. Nakikita mo yung ano, sabi niya, yung basahin mo yun. Parang signal light na ano, na malayo, mga 10 to 15 meters. Pag nabasa mo yung stop, go, para siyang signal light. Okay, sabi niya. Pag nabasa mo yun, okay, pasado ka ron. Malayo yun. Siguro, titesting ka kung buo ang mata mo, ang vision mo. Susunod doon, punta tayo doon sa, kikita mo yung ano na yun, yung square, sabi niya, yung square na ituturo niya. Diyan, mag-S-parking na dyan. Sabi niya. Ang S-parking na tinatawag, yung paradang Makati, dito sa atin, na kwadradong puti na pinturado, na ang allowance niya malaki talaga, pero pag nervous ka, hindi ka magkakasya doon sa loob. Kailangan hindi ka pwedeng maglagari,
kailangan tansyahin mo na hindi paghinto mo, andun ka sa loob. Na pagka gumanong ka, kaya nga parking, paradang Makati kung tawagan dito sa atin. May technique na itinuro yung instructor ko dyan na matanda na para hindi ako bumagsak, sabi niya. Dahan-dahan ka lang, kahit abutin ka ng 30 minutos dyan, sa pagpunta, pag-atras mo dyan, dahan-dahan ka. Kasi hindi ka pwedeng, pag di mo nakuha, abanti ka, bagsak ka na, sabi niya. Kaya sabi niya, araw-araw yun, linggo-linggo, 20 off ko, pinapractice ko yan sa Hong Kong. Merong lugar doon na sa Hong Kong site na, na mga pinupunta ng mga learner kung tawagin, mga student na mga driver. Tuwing linggo yan, binabayaran ko ng $200, 30 minutes yung instructor para mag-sparking ako ron. Kaya na perfect ko yan, na walang atras abante. Nung una, talagang di ko makuha. Mahirap, lalo pagka medyo kinakabahan ka. Ganyan. Pag atras ko, nung actual ko, talagang dinahandahan ko. Siguro mga, siguro sa 2 minutes, may get. Kasi dahan-dahan, kailangan pipinahan mo yung puti na kwadrado. Kung di mo alam ang technique, isasabihin ko sa inyo. Pagkapaparada ka sa ganon, paradang Makati, ang kunin mo, ibaba mo yung dalawang side mirror mo. Ibaba mo na para kitang-kita mo yung gulong mo. Kung ma-adjustment ka naman, kung automatic, na power window lahat, huwag ka nang bumaba. Pero kung manual, ibababa mo yan. Itapat mo dun sa body na hagip mo yung gulong kabilaan. Para pag atras mo, dahan ka. Kunin mo yung luwag ng sakyan mo, yung width niya. Pag atras mo, dahan ka. Pag pumasok yung huling gulungan mo doon sa kahon na square, pagpasok doon sa, makikita mo naman may guhit yan. Pag pumasok na siya doon sa pinaka-square, yung gulong mo na hulihan, dahan-dahan mo na siyang kabigin ngayon. Na pipinahan mo, pag may nakaparada naman doon sa tagiliran mo, pipinahan mo lang yon. Hindi ka mag-aatras sa bante, 79.9%. Pasok ka, isang atrasan. Basta, tinansya mo yung gulong mo hulihan. Pagpasok doon, pag pumasok doon sa puti, yung huling gulong mo, dahan-dahan mo na siyang kabigin. Todo kabigyan. Paglagpas mo doon sa harapan ng makikita mo naman yung nasa harapan mo. Hindi ka mag-aatras sa bante. Yan ang technique. Pasado ka na ron. Tapos papupuntahin ka sa labas. Yung labas naman, paglabas mo doon sa gate, napakatirik naman. Talagang halos, ano ba tawag dito? Yung matarik na, talagang halos nakahiga ka doon sa yung upuan. Sabihin sa'yo, stop the car. Siyempre, kung di mo alam yung style, pagka sinabi stop the car, pag preno mo, dahan-dahan kailangan, hindi siya gaganong-ganon. Pag preno mo, dahan-dahan ang tapak. Tapos, sabay pihit ng handbrake. Pag pinihit mo yung automatic ng handbrake, talagang hindi yan naatras. Huwag ka na rin mag-neutral. Ano siya nakadrive. Huwag mong ikakambyo sa drive. Kasi bagsak ka doon pag kinambyo mo sa neutral. Kasi persado pagka naka-neutral ka. Kailangan nakadrive ka lang. Naka-handbrake. Yan ang technique niya. Tapos palalabasin ka. Let's go. Pag sinabi yan, let's go, hindi siya gaganon pag tapak mo ng silenyo. Ang technique naman dyan, nakadrive ka, di ba? Dahan-dahan mo, ilapat mo yung paa mo sa accelerator. Yung pag-accelerator mo, sabayan mo ng release ng handbrake. Hindi ka atras. 100% yan. Kontrolin mo yun. Pag di mo na-control yan, sa tirik na yun, aatras ka ng konti. Pero hindi ka atras doon. Basta, persahin mo lang na lumalaban yung handbrake doon sa abante. Hindi ka atras.
babanatan mo ng konting accelerator, huwag masyado. Yun lang ang technique dyan. Lalo na yung mga kukuha ng mga bagong driving license. Yan ang technique ng bitin. Kahit anong tarik niyan, hindi ka atras. Kahit mapa manual, nasa handbrake, sa kakambyo, dapat hindi ka mamatayan naman pag manual yan. Ganyan ang technique niyan. Kaya sana, kung nagustuhan nyo aking binahagi, i-click nyo ang aking like button at subscribe button. Sa susunod, dahil masyado nang mahaba ito, ang ituturo ko naman sa inyo kung paano gumamit ng road language, yung mga guhit-guhit sa daan, ating mga highway, para hindi tayo maaksidente. Kasi sa experience ko, matagal na tayong family driver, wala tayong malalang aksidente. Hindi maiwasan naman kasi aksidente, pero mga sabit-sabit, okay lang yan. Wag lang yung grabing aksidente. Hindi na maiwasan talaga yan. Kaya kung nagustuhan nyo aking binahagi sa inyo, ilap nyo na aking like buttons at subscribe button. Susunod, ino-notify kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat mga tarupa, mga kapatid. Bye-bye.